Sa gitna ng mainit na tensyon sa Middle East, may isang maliit na bahagi ng dagat na pwedeng magpabagsak sa ekonomiya ng buong mundo sa loob lang ng ilang araw. Ito ang Strait of Hormuz. Kahit gaano pa kalakas ang militar ng Amerika, hirap silang pasukin at kontrolin ang lugar na ito dahil sa tindi ng panganib. Isipin nyo na lang na dito dumadaan ang halos 20% ng supply ng langis at natural gas na ginagamit sa buong mundo. Kapag hinarang ang lagusan na ito, titigil ang daloy ng enerhiya at siguradong magkakagulo ang presyo ng bilihin sa lahat ng bansa, pati na dito sa Pilipinas. Pero bakit nga ba tila nakatali ang kamay ng US Navy at bakit parang walang ibang bansa ang gustong sumama sa kanila para buksan ang daanang ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang Strait of Hormuz ay hindi lang basta dagat kundi ito ang itinuturing na pinakamahalagang choke point sa buong mundo. Ang problema ay napakakitid ng daanang ito para sa mga dambuhalang barko. Sa katunayan, ang shipping lane o yung mismong kalsada sa dagat ay may lapad lang na mahigit 3 kilometro sa bawat direksyon. Napakaliit nito para sa mga malalaking tanker na may dalang krudo at fertilizer. Dahil sa gulo sa rehiyon, bumagsak na ng halos 77% ang bilang ng mga barkong dumadaan dito simula noong February 2018-2025. Takot ang mga kompanya dahil ang Iran ay naglabas na ng babala na bawat barkong susubok dumaan ay ituturing nilang target. Hindi lang ito basta pananakot dahil mahigit 20 barko na ang aktwal na tinamaan ng mga atake. Kahit ang mga barko na galing sa India ay hindi rin nakaligtas. Isang barko na ang pangalan ay Jag Laadki ang nabalitang tinamaan habang nasa loob mismo ng pantalan na malapit sa lagusan. Ang ganitong mga balita ang nagpapatunay na kahit ang pinaka-advanced na teknolohiya ay hirap protektahan ang mga barko sa loob ng ganito kasikip na lugar. Kapag tuluyang sumara ang Hormuz, hindi lang gasolina ang magmamahal kundi pati ang pagkain dahil mahigit 30% ng supply ng fertilizer sa mundo ay dito rin dumadaan. Kapag walang fertilizer, walang ani, at kapag walang ani, magkakaroon ng matinding gutom sa maraming bansa. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi na lang gumamit ng dahas ang Amerika para tapusin ang gulo. Sa papel, ang US ang may pinakamalakas na aircraft carriers at fighter jets, pero sa realidad, ang Strait of Hormuz ay isang bitag. Ang Iran ay may malaking bentahe dahil sa kanilang lokasyon o geography. Ang kanilang bansa ay nakaharap mismo sa lagusan at puno ito ng mga bundok at mga tago-tagong isla. Hindi kailangan ng Iran ng malalaking barkong pandigma para manalo. Ang kailangan lang nila ay mga drone, maliliit na speedboat na may dalang bomba, at mga naval mine na nakabaon sa ilalim ng tubig. Dahil napakakitid ng strait, ang mga missile na gagaling sa lupa ng Iran ay aabot lang ng ilang segundo bago tumama sa mga barko ng US. Kahit gaano kabilis ang radar o ang depensa ng Amerika, ay nauubusan sila ng oras para rumesponde dahil sa sobrang lapit ng distansya. Bukod dito, ang bawat pagkakamali ng Amerika ay pwedeng maging mitya ng isang malaking digmaan na walang sino man ang handang harapin. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang mga eksperto sa Pentagon ay nahihirapan sa paggawa ng plano kung paano ililigtas ang mga barkong naiipit. Dito na pumapasok ang mas malalim na dahilan kung bakit parang nakatali ang kamay ng mga dambuhalang bansa. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong dagat lang ang Strait of Hormuz, pero para sa mga eksperto, ito ay isang natural killing zone. Ang hilagang bahagi nito ay kontrolado ng Iran at ang kanilang teritoryo ay puno ng mga bundok at batuhan. Sa modernong digmaan, ang ganitong klaseng lugar ay perpekto para pagtaguan ng mga mobile missile launcher at mga drone unit. Ibig sabihin, hindi kailangang lumabas ng Iran sa gitna ng dagat para makipagbakbakan. Nakatago lang sila sa likod ng mga isla at bundok, kaya bago pa man makita ng radar ang atake ay huli na ang lahat. Ito ang tinatawag na asymmetric warfare. Hindi kailangan ng Iran na tapatan ang dami ng barko ng Amerika.
Ang kailangan lang nila ay gawing sobrang delikado ang bawat pagdaan ng kahit anong barko. Sa ngayon, mukhang epektibo ang plano nila dahil kahit marami na silang nawalang gamit sa giyera, nagawa pa rin nilang itigil ang takbo ng kalakalan sa buong mundo. Ang mas nakakabahala pa rito ay ang kakayahan nilang gumawa ng napakaraming murang armas. Ayon sa mga pagsusuri, kaya ng Iran na gumawa ng libu-libong drone kada buwan. Kahit pasabihing marami na ang nasirang imbakan nila, sapat pa rin ang natitira nilang stock para magdulot ng matinding pinsala sa US Navy. May mga lumalabas din na impormasyon na tinutulungan daw ng China ang Iran na palitan ang mga nasisirang drone. Kung totoo ang mga kumakalat na video ng mga pabrika sa China na gumagawa ng mga parte ng drone para ipadala sa Iran, ibig sabihin ay hindi mauubusan ng bala ang mga kalaban ng Amerika. Kahit gaano pa ka-advance ang depensa ng isang barkong pandigma, may limitasyon pa rin ang kaya nitong saluhin. Kapag sabay-sabay na sumugod ang daan-daang drone at missile, doon na magsisimulang bumigay ang sistema. Isipin nyo ang isang malaking oil tanker na dahan-dahang gumagalaw sa makitid na ruta habang inuulanan ng bomba mula sa itaas, gilid at maging sa ilalim ng tubig. Kahit isa lang ang makalusot, sapat na iyon para magkaroon ng malaking trahedya. Dahil sa tindi ng panganib na ito, ang simpleng pag-escort sa mga barko ay nagiging isang napakahirap na misyon. Sinasabi ng mga eksperto na kailangan ng 7 hanggang 8 destroyer ships para lang mabantayan ang 3 o 4 na tanker kada araw. At hindi lang ito isang beses na gagawin dahil kailangan itong ulit-ulitin araw-araw nang walang kahit isang pagkakamali. Kapag nagtagal ang ganitong sitwasyon, lalong tataas ang bayad sa insurance ng mga barko at lalong hihinto ang daloy ng mga produkto. Ngunit ang malaking tanong ng marami, kung ang buong mundo naman ang apektado, bakit parang iniwan sa ere ang Estados Unidos? Ang Europe, Japan at South Korea ay nakadepende rin sa langis na dumadaan sa Hormuz, pero bakit ayaw nilang magpadala ng sarili nilang mga barkong pandigma? Dito na lumalabas ang usapin ng takot at politika. Kapag sumali ang isang bansa sa misyon ng Amerika, hindi na sila ituturing na neutral ng Iran, kundi automatiko na silang magiging target ng mga drone at missile strike. Para sa maraming bansa, lalo na sa Europa, parang hindi sulit ang panganib na madamay sa isang malaking giyera na baka hindi na nila matigilan. Sa madaling salita, mas pinipili nilang maghintay sa gilid kaysa maging bahagi ng susunod na target sa dagat. Bukod sa panganib ng mga missile, may mas malalim pang dahilan kung bakit tila mag-isa ang Amerika sa laban na ito. Ito ay ang gulo sa loob mismo ng kanilang mga alyansa. Maraming bansa sa Europa ang sumama ang loob dahil hindi raw sila nasabihan bago sumiklab ang krisis. Ngayon na sobrang delikado na ng sitwasyon, hinihingan sila ng tulong sa isang operasyong wala namang kasiguraduhan kung mananalo ba sila. Sa madaling salita, kulang sa tiwala ang mga kaalyado ng US kaya mas pinipili nilang magabang na lang sa gilid. Isa pa sa iniiwasan ng lahat ay ang escalation o ang paglaki ng gulo. Kapag kasi mas maraming bansa ang nagpadala ng barkong pandigma, mas tumataas ang tsansa na maging pandaigdigang digmaan ang lokal na krisis na ito. Ayaw ng sinuman na humantong sa puntong gagamit na ng mga nuclear weapon o tuluyang guguho ang ekonomiya ng lahat. Dahil dito, binabago na ng Amerika ang kanilang diskarte. Sa halip na itaya ang kanilang mga barko sa loob ng makitid na dagat, gumagamit na lang sila ng remote warfare. Gumagamit sila ng mga long-range missile mula sa malayo, mga cyber attack para sirain ang sistema ng Iran at mga satellite para bantayan ang bawat galaw ng kalaban. Sinusubukan din nilang putulin ang supply ng mga parte ng drone at missile bago pa man ito makarating sa frontline. Ito ay isang tahimik na laban na hindi natin nakikita sa balita, pero mas matindi ang epekto sa likod ng eksena. Gumagamit din sila ng mga diplomatic back channel o mga sikretong usapan sa tulong ng mga neutral na bansa para dahan-dahang palamigin ang tensyon nang hindi na kailangang magputukan. Sa huli, ang laban sa Strait of Hormuz ay hindi na lang tungkol sa kung sino ang may pinakamalakas na kanyon. Ito ay laban na ng talino, teknolohiya at diskarte sa ekonomiya. Ang tanong, sapat na nga ba ang mga taktikang ito
para muling bumalik sa normal ang presyo ng bilihin at langis sa buong mundo? O baka naman masanay na tayo na ganito na talaga kamahal ang buhay dahil sa gulo sa kabilang panig ng mundo? Kayo, nararamdaman nyo na ba ang epekto ng taas ng presyo ng gasolina o bilihin sa inyong budget nitong mga nakaraang linggo? I-comment nyo ang saloobin ninyo sa comment section sa ibaba at huwag rin kalimutan mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.